Trumpets. Ulitin nga. Happy Yom Teruah, Feast of Trumpets. Ibig sabihin, ganito yun. Trumpets. Ito, trumpet din, shofar. Fiesta nito, fiesta niya. Okay, sino nagsabi? Ito rin, shofar, trumpet din. Ito, nakalagay doon, Yahweh's Feast of Trumpets. Sa ating Bible, ito yung reference ng sino ngayon lang naka-attend ng fiesta ng mga trumpeta. Ngayon lang. Taas ang kamay. Pakita mo kamay, ma. Yan. Oh, di ba? Ngayon lang kayo naka-attend ng fiesta ng trumpeta. Kasi pinura yan ng Katoliko. Tinanggal ng Katoliko ang fiesta ng trumpeta. Lahat ng simula kay Constantine. Okay? Ngayon, balikan natin ano ang reference, ano ang sinasabi sa Levitico chapter 23:23. Ano kaya, sino kaya nagsabi na merong fiesta ng trumpeta? Tawagin ko si ikaw, sister, basahin mo ang kapitulo Levitico chapter 23 verses 23 to 25. Yan. Para malaman natin kung saan nanggagaling at bakit tayo nagpipiesta. Okay? Hanggang 25. Sige. Leviticus chapter 23 verse 23 to 25, 23. Ket ni Jehovah nakisao ken Moises a kinunana, ibagam kadagiti anak ti Israel a kunam, ti may kapito a bulan ti umuna nga aldaw ti bulan isu ti nga daeg nga inana kada kayo. May isa pang lagip a buyugan ti awing dagiti tangtang buyog, may isa a nasantuan a gimoy. Di ka ito agaramid iti trabaho a panggidan, ket ipaayon to ti may isa adaton ang maaramid iti apoy ken Jehovah. Isa pa, para mapakinggan ni Erickson ng matindi. Kasi parang hindi niya naintindihan. Kasi pag mamaya, ikaw naman magsasalita. Kung ano sinabi niya, sasabihin mo mo. Sige. Leviticus chapter 23 Kayo, ha? verse 23 to 25. Ket ni Jehovah nakisao ken Moises a kinunana, ibagam kadagiti anak ti Israel a kunam, ti may kapito a bulan ti umuna a aldaw ti bulan isu ti nadaeg nga inana kada kayo. Maysa a panglagip a buyugen ti aweng dagiti tangtang buyog, maysa a nasantuan a gimong. Di kayto agaramid iti trabaho a panggedan, ket ipaayon to ti maysa a daton a maaramid iti apoy ken Jehovah. Wow! Anya tinaintindihin ham, Koy? Sige. Anya tinaintindihan ang buyog. Di lang. Ay, naglagi. Di trabaho ng bigat. Yung magdasweldo. Anong naintindihan mo, Makoy? Ano ka dito sa tabi ko, Makoy? Ano ka? Tumayo ka dito sa tabi. Kasi magkakaintindihan tayo. Ayoko kasi na kinumbida ko ni Sister Grace. Meron na namang bago siya. Piyesta daw ng torotot. Kasi yun trumpeta Oh, basa ang mga nalaig. Tanong mo. 23 hanggang na 25. Right, sige. Close up mo. Close up mo tayo. Sumangot ang ano. Ayan, okay. Ket ni Jehovah nakisao ken Moises a kinunana, ibagam kadagiti anak ti Israel a kunam, ti may kapito a bulan iti munang aldaw ti bulan isu ti nadaeg inana kada kayo. May sa palagit buyugen kada kayo ti away dagiti tangbuyog may saan santuan na di kayo to agarami ti trabaho apin panggidan Panggidan, ang trabaho ti dasweldo na.
Yung pangkamakisweldo. Okay? Ket ipaayon to ti may sa adaton. Anak marami iti apoy ken Jehova. Iso nga dati, barbecue, tata nga makan. Ta, kunana. At Apoy. magnati apoy. Kanan. Okay. Natarusamot lang. Okay. Very good. May sapay. Kahit kung nga doon girlfriend ni Rodolfo. Rodolfo. Teka. Nagpintas ka. Ingkan, tano da pagtutungtungan tayo. Isa rin umot ni Ronald na anak mo nga agsunod ti utos. Kaya, kasi kung hindi mo ginawa yung utos sa'yo, walang tubig. Kung sinunod mo, kaya ito merong reward. 23 hanggang na 25. Wala. Iti, Jehovah naisao ken ni Moses and kinunan. Imbaga na dagiti anak ti Israel, ako na ti may kapsyon ti bulan iti muna nga aldaw. Ti bulan iso ti naitaeg nga inanag kada kayo may nga pangkalagit of goyain. Ti awing dagiti tangtangbuid may sa nasan taon agimong dagitoy ay dagitoy agarami iti trabaho pang ganti Panggidan. panggidan iti may sa at natong maaramay iti apoy ti Jehovah. Oh. Ni Jerna. Ay, Ano maintindihan na? Kasi tuhan mo nga ipabasa kay ito. Hantang maintindihan. Sumarunon ni Emerson. Ket ni Jehovah nakisao ken Moises a kinunana. Ibagam kadagiti anak ti Israel, ako nam ti ikapito a bulan, iti umunang aldaw ti bulan, isuti na daeg nga inana kada kayo. May saa panglagib abuyugen ti aweng dagiti tangtangguyog. May saa na santuan agimo. Di kay to agaramit iti trabaho a panggedan, ket ipaayon to ti may saa daton a maaramit iti apoy ken Jehovah. Sino nang ibaga? Sino nagutos? Ya Aba Yehowa. Abay Huwa. Okay. Ibaga ko nanay. Nagawa ko pa yun eh. Hindi nyo nga nanaing ni Erickson. Nagkinan ni Jehovah, nakisao ni Moses tinurana. Ibagam kadagiti anak ti Israel. Sunam iti mangkapito abulan iti unang nga udaw. Iti buwan iso iti nagingeg nga nana. Kada kayo may sa panglagip buyugin Binigay nga na lang iso na lang ako. Di ba pasahan na? tangguyog may sa santuan himong. Nakaito ti agaramid ti trabaho pang Gidan. panggidan ket pagpinto ti may sa labon maaramid ti apoy ken Jehovah. Ket Jehovah nakisao ken Moises kinunana. Wilson. Nang video, yung bagana, binasa na para kanya. At 25. pero maya, dati din ang best friend. Partners. Ket Jehovah nakisao ken Moises a kinunana. Ibagam kadagiti anak ti Israel ako man. Di may kapito a bulan ti umunang aldaw ti bulan iso ti nadaig nga inana kada kayo. May sa panglagip buyugin ti awing dagiti tangguyog. May sa nga santuan aging
Di kayo ito agaramid iti trabaho o panggidan. Ket iba ayon to ti may sa daton na maramid iti apoy ken Jehova. Ket ni Jehova nag-isao ken Moises a ginunan. Hindi kayo natapos ang explain mo man. Sige. Pastor. And then, nasangtuang nagimo. Sumaruno ni George. Gusto nyo nga nakainti, magbagayo ah. Tano sa lang, Jerna, di binasang. Leviticus Hindi yung madagdagan ang magbakasa. verse 23. Ket ni Jehova nakisao ken Moises a kinunana. Ibagam kadagiti anak ti Israel ako nam ti may kapito a bulan iti imuna nga aldaw ti bulan isu iti nadaeg nga inana kada kayo. May isa panglagip abuyogen ti awing dagiti tangtangguyog may sa anasantuan agimong. Di kay to agaramid iti trabaho apanggidan. Ket ipaayon to ti may sa daton amaramid iti apoy ken Jehova. Okay. Sino pwede kayo nagbasa? Ah? Ron. Sinabi nila eh. English Tagalog. Hindi mo basa. Ah, okay. Kumuha ka nga ng Bible mo na English. Kumuha ka nga. Sa cellphone mo. Okay. So, naintindihan natin. Inutos ni God the Father, Abba Yahuwah, kay Kay Moses. Si Moses, siya yung leader, propeta ng mga Israelita. Okay? The chosen people. Tapos, ano po ang relasyon? What is our relationship? Anong relasyon natin kay Moses? Si Moses, makinig kayo, ang Israelita, anak ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ni Jacob, adati anak ng 12 tribes of Israel. 12 tribes of Israel. Tata, yung 12 tribes, 12 nga tribo, adadjay ni Lion of Judah. Nga doon nga nakalinya ni Yeshua HaMashiach. In English name is Jesus Christ. Yun ang linya. Kaya nandun si Yeshua sa line of the Lion of the tribe of Judah. Okay? Pero nanggaling siya sa 12 tribes. Kaya yung utos na yun kay Moses, pumunta sa mga Hudyo. Na doon naman ang kumakapit tayo kay Yeshua HaMashiach. Are you there? As our Savior and coming King and Bridegroom husband. Naintindihan nyo? So, inutos niya, ano yung utos niya? Sabihin mo sa mga Israelita. Okay? Yung sinabi niya, na sa, may peche. Ikapitong buwan. Okay. Sa una. Ibagang kadagiti anak ni Israel. Kunam. Akunam. Ti maikapito a bulan. Apay nga makapito nga bulan. Iti Gregorian calendar, January. Iti Hebrew calendar, March. Ti umuna nga bulan. March, April, May, June, July, August, September. Into di turn, no madamdama, makita tayo, Jay, bulan, new moon. Isunto di ay iti ikapitong, dato'y nakalagay,
sa ikapitong maikapito a bulan iti Unang umuna daw. aldaw isu ti nadaeg nga inana kada kayo. Nya ko nana naidaeg nga inana. Lubig tata ingana sundown nga bigat hangkay nga agtrabaho kunana. Sino nang ibaga? Ni Abayawe. Na hangkay ay hindi pwede akong mag-sideline sa elbat. Sorry. You are sinning. Okay? Agriperak ti kastoy uray ta damot sweldo ijay Jerusalem Park. Sorry, it's not. Mga mabalin. Timbaga na dito eh. Awan iti. Awan tayong trabaho. Okay? Ta, may nga panlagip buyugen ti aweng kadagiti tangtangguyo o trumpeta may sa nasantuan agimo. Daytoy tinasantuan nga gimo nga. Ito na yun, nasantuan nga gimo. Sister Grace, maka-attempt iti kasta. Ang paiso. Ta inawan iti Katoliko. Inika na dagiyay piyesta ni Yahweh. Pinalitan na iti Christmas, piyesta tinatay, New Year, dagita awan iti Biblia, dagita. Awan iti Biblia. Dagita. Tatipan na kaya naknak yung October eh. Awam mo ito nga i-celebrate. Di pa nakatay na. Iso nga, tawis tayo. Sabihin mo, tawis-tawis tayo. Antay mo nga, i-celebrate yung piyesta ni Yahweh. Apay nga kasla nasakit tinatom ko, no adda kita agtartarabaho kanya. Tapos, handa makisyabat. Uray no naglalaing dakuma. Skilled kas kadakwa. Uray no kasinsin ka. Uray no kabsat ka. No hangkang agsabsabat keeper. Kasla, madikayat ti makikwa. Kunana dito'y number 7 of the creation. On the first day, God created, let there be light, and there was light. Agsasaro na dayta, danom, agsasaro na dayta nga, idi makainam nga aldaw, inaramid na ti tao. I have made man according to my image. Apay nga karuprupan tayo ni Abayawe. Ha? Agdengag kayo. Okay. Children, okay tanda. At dadagay children nga dadakkel. Ang dagding-dingin. At dadagay children nga agay-ayang. Anya kayo dyan. Di may kapito nga creation ni Abayawe. And He keep the Sabbath day holy. Ay na nagmayat. Tano ang siyang Sabbath day holy. Okay, if we keep the Sabbath day holy, kadwatay nga rod, number 70 creation. Hanga dahil 7th day Adventist ka. Hindi dahil 7th day Adventist ka, kundi kasama ka, yung Sabbath is kasama sa creation. And the 7th day come and the Creator of heaven and earth rested. And He said, everything that He has done is beautiful. He sanctified the Sabbath and made it holy. Iso di Sabbath keeping, Sabado, creation di ay. Hanga relihiyon, creation di ay.
agpahinga ka. Charging day. No data cellphone mo, kara-charge. Tanaw mo nga i-charge, awan na function. Gamno, ang kamat nga, ag Shabbat, ag 7th day, hindi ko sinasabing mag 7th day Adventist kayo. You have to keep the Sabbath and rest. Idi inrugit nga ag keep the Sabbath. Ha? Ado tinabgagapwak nga born against, naging Methodist, naging day by day, naging victory, naging CCF, nang amin na panak. Fundamental, ganito, ganyan. Judaism, ha? Nabambanugak, ta ritual am amin. Ngam no, relationship ti pagtutungtungan. Aure awan relihiyon mo. Anta nga, basta God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di ay lang. Kasla na ito yo. Ipakita kanya yo. Kunana ni Abba Yahweh, God is love. Sabi niya dyan, God, I love you all. Ha? Hindi kagaya tayo. Minsan, sabi pa natin yung asawa lang natin ang mahal natin. Hindi. Siya, all. As in all. Tapos, no one comes to the Father but by Yeshua HaMashiach. Kasi yung patulod na dayta nga, Savior. Natay di cross. Apantayam anin kanya na. Tapos makapantayo. Ngam tatati kadwa tayo, jay Holy Spirit. Di daw. Holy Spirit. Di ti imbugana. Imbugana ijay Garden of Eden. Ijay pita. I will make man according to my image. Binugahan niya ng kanyang Holy Spirit. Iso nga si tayo, adalat tati Holy Spirit kanya tayo. Oray no ibagada, agtatakaw, adalat tati kasing singpot mo. Hanga mabalin nga hang nga nasingpot ta, karuprupan na tayo ni Abba Yahweh. Okay? Iso daytoy adati throne. Anya ti throne. No ikam ti throne je biyag mo. Ikam ti trono na. God the Father, blue. Ha? The sky is blue, royal blue. Red is the blood of Yeshua, Jesus Christ, who died on the cross. Dito tugona. Dito iti Holy Spirit. Ikantay iti tugaw da. Simula di insurok dayta awampay napan nga nagtugaw. Taamudangan nga tugaw iti tao. Ha? Tugaw iti ikukwata, iporportray tayo nga kadwatay nga aggimgimong di trono. Amuyo, pati ref, tata, dati trono na. Di oven, at dati trono na. Di balayo, dati trono na ni God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Baka awan. Ha? Baka awan. Ikanyo, no awan ni Batman, kas ka ni Superman, kas ka ni Kwati, dagi basketball player, tikabkabil yung trono. Ha? You better put the throne of Yahweh in our hearts. We better put it in our hearts. Tapos, dito, we remember na ito yung Ark of the Covenant, binigay ito kay Moses. Ayun si Moses tsaka si Aaron. Doon sa tabernakulo. Noon, ang nakakapasok lang sa tabernakulo, si Aaron, high priest. I-represent ng 12 tribes. Dinatay ni Yeshua na break iti curtain, anyone can enter. If we receive Yeshua in our hearts, we can now come to the presence and the throne of God. Siya lang. Kaya ito, bride of Yeshua, si tayo, dagi bride, tribes and nation. I-receive na tayo. Data ti picture. Okay? Data ti picture. Ha? Yan na yung picture. And then, adanto ti Grand Sabbath. He is the Lord of the Sabbath. Yeshua is the Lord of the Sabbath. Jerna, bigyan mo may bagong bigyan mo. So,
Kasto ito. Kat kunana, ti piyesta na, daytoy. Piyesta ti trompeta. Okay? So, dapat amo tayo tinagapuan na. Tano maditay amo tinagapuanan na. Okay, taditay amo ti nagagapuanan na ti okasyon. Hintay man makipiyesta di Santa Clara. Apanta mo, makipiyesta di Santa Clara. Amo yun, no? Niya nagrugan na di nga piyesta ni Santa Clara. Amo yun mo piyesta di Santa Fe. Apantay mo, makipiyesta. Ta piyesta. Ngam daytay kunana, ito'y kunana, Levitico 23 to 25. Ket ni Jehovah nakisaoken Moses at kinunana, ibagam kadagiti anak ti Israel. Akunam, ti maikapito a bulan, ti umunang aldaw, ti bulan, isu tinadaeg nga inana. So, holiday, awan trabaho inana kada kayo. May isa nga paglagip ti buyugen ti aweng kadagiti tangtangguyog. May isa nasantuan agimong. Anya ti tangtangguyog, dito'y shofar. Trumpeta. At dagayong piyesta na dito'y. Imbaga na. Kasi ije Israel, no aglow dati shofar at dati hari nga sumangput. Kuno ngay sumangput ni Yeshua. Second coming. Iso nga every year, it is perpetual to blow the trumpet. Okay? Kanayon nga dapat i-blow iti trumpet. Idi, kunana, amoyo, simple lang ni Abayawe, dagiti gamitin na nga pangaba iti gubgubat. Dagi Israelita, ijay Jericho. When they battled Jericho, amo yun, napandalang nagmarcha-marcha dagi Israelita. Okay, pitungal daw, nagmarmarchada. Ijay, inikot na di Jericho. The oldest city in the world. Ha? The oldest city in the world. Nagnada nga kasta, di kuan ko na, okay, on the third day, you blow the shofar. Idiblinaw da siya shofar ka naglaglagan mo tikwa, naglaglagan mo ti nyanagan na di ay, jay pader. Inyat inlaban da, dahito lang, ang mo paltog da, ang mo tarmalite da, ang mo tikwa, nagblow da lang ti shofar. Ang Panginoon, si Aba Yahweh, Jehovah, makapangyarihan sa lahat. Alam na alam niya kung paano kalabanin ang kaaway niya. Kasi ang kaaway niya nun, si Jericho the Jericho City. Kasi naging Sin City na eh. Okay? So ngayon, sa ating hindi ko gimo nga nasantuan. So, ibig sabihin, dito araramidin tayo, gimong nasantuan. Okay. Tapos, nubigat, awan trabaho tayo. Awan trabaho yung nga talaga. Yung kuna ni Abayawe, sweldoam isuda. Hangkay nga mapan ang trabaho di enbat, ha? Ag sideline. At dati, kuha na dito. Tanubigat, ang dito, sinusunod nyo ang sinabi ni Abayawe sa Biblia. Okay. Kasla kanya. Tata. Okay. I'll give you a testimony nga there is a choice. Awan trabaho na bigat, di kalman, ay Shabbat, dahil tayo nagtrabaho. And then, tata, antay man nagtrabahon, naghanda tayo ti para ito yung okasyon. No bigat manan, awan man trabahon. Ta, Heroes Day. Nya, talo. Idi Biyernes, ito ni ma'am. Idi Biyernes, Idi Biyernes, ada natanggap ko nga PO.
Dakkel, milyon. Kukurang, di-deliver me. Kung nadagita tap ni Manila, ma'am, no hantay nga ag-overtime, ang kami ag-overtime, ti Domingo, Lunes, Sabado, Lunes. Hantay makadeliver no Martes. Saan ko na? Saan? Saan? Apay. Shabbat. Priority kanya iti aginana. Okay? Anda nag-overtime. Kaya nag-overtime. Kasi nagtakti di maawan. Mabawas. Sunday, ma'am, walang trabaho na okay naman magtrabaho. Hindi rin. Hindi. Preparation for the celebration. Monday, feast. Kuna na, huli. Sarado kami. Takuna na kami. Deuteronomy chapter 8 and 28. If you obey my command, sabi niya, I will make you the head, not the tail. Nagaduti, obedience equals strength. Kung nagdakil mo, ma'am, di mabawas. May maaramid na kano di produkto in 3 days. Sabi ko, wag na. Wag na. Bakit? Tinitest tayo ni Abayawi. Magpapatrabaho ka, sabi niya, agi mo nga na santuan, awan, imbaga na pwede to aginana kayo, may isa nga paglagip, buyugen, ti awing dagiti, tangtangguyob, may isa na santuan nga, gimong. 25. Di kay to agaramid, iti trabaho, apanggedan. Clear. Mabayadan. Ang babayadan. Okay? Pati taom. Grace, kung na kanya. Pati taom. Dapat, pwede naman ako magpatrabaho Basta ako nag-rest, kayo magtrabaho. Ang sa akin, hindi. No. Kasi I am accountable to you. Uray no, dispendak ti sweldo yo. Dako na. Kargado pa. And then sabi pa niya dito, may isa anasantuan agimong. 25. Di kay to agaramit ti trabaho apag panggidan ket ipa ay yun to ti maysa adaton maaramid iti apoy kini Jehova. Okay, inya di nga daton. Apay kunana at ti piyesta. Apay di dumakag piyesta agpalitsun dati baka, agpalitsun dati baboy, agpalitsun dati kung ano. Sabi ni Abayawe, celebrate kayo ng food offering offered to me. Tamo yun, maangot yung gamin. Maangot tayo di ibar-barbecue ko, masaya tayo. Yan, ay na, nagmayat. Nya do, kasi lang nagmayat ngiti, angot na nga, talagang masaya. May tayo tumaki, ko, makipista, nagkwata. Ni Abayawe, kaya na, every bahay ngayon dun sa Israel, meron silang, burnt offering of food. Yun ay yung, Yun yung lamb, meron ding sheep, basta barbecue. Okay. Pero walang pork. No swine. Tani, Abayawe, ang utanda tayo ito. Nalaing to nga umangot. Nang nangangamuti karni. Ang mga karni ko at ikinam mo. Sa paliang. Kasi, our Abayawe God is a God of order. Sabihin nyo nga natin, our Abayawe God is a God of order. Pati pakanan tayo, pati... Iso na ito yung piyesta. Kunakpay.
Abayo, awa, panay naman kami, kami na lang ang nag-host. Host sa Manila, host sa Baguio, host sa Israel, host sa ganito. Amoy ti kunada kanya ni Ruwak Hakudes. At dati supapak na tipos. Sponsored by. At dati, di ko na nga nagsa. Tapos nang ko di, heavenly host, angels of Abaya. Eh di, kasla ang helak gayam. Kanyamikin ni Mayma. Tadi bigbigat na pang kami na apantain nala di ay lamp, iji Victorin. O, yung karga di Victorin di lamp. O, di ba? Tapos, nag-prepare na ng mga lulutuin. Kasi, masaya si Abayawi na nandito tayo lahat. At tayo, pagkakain tayo, masaya siya. Yun yung there's a joy. Ha? There's a joy no ang papiesta. Dito pa ang papiesta di Pinkyan. Ang pakan lang ti dito ko nadan. What? Ay na what. Hindi kaya. What? O di ba? Iso nga. Inya kaya iyo side ni Aba Yahuwa o side ti mundo? Of course. Tapos, slowly naman na hindi natin naiintindihan. So, huwag na tayong lumayo. Kasi doon sa Israel, ang sabi nila, Rosh Hashanah, New Year. Hanggang New Year. Nabaybayaga ka na yung New Year, ijay. Ay na, naluluwa, tatradisyon, iti Jewish di ay. Tataak lang nga year, nga nag-sided moon. Di binasak gig. Paulit-ulit ko. Dito mo. 7th month. 7th month, on the first day. Kung nag-research sa. If you research, you'll find it. Then sabi ko, sige, turn around tayo, turn around. At natitigat ko na pan-Israel. Teka, may mga elder din ako doon sa Manila. Ano na naman yan, bago sister? Ano na naman yung na ano mo? Pang ilan na tayo na kung ano-anong sinusunod natin. Kung anong mga tutunan mo, yun na lang. Sabi ko, hindi, baka ito na. Kasi yung Biblia, ito na yung sabi niya. Let's stick to what? Yung Bible. Kadi itimbangan na. Awang mo timbangan na nga, agdip ka ti apple. Ha? Honey and apple. Awang mo, agblow ka ti trompeta. Kuna na lang. Tapos agimaw, aginana. O, di mo? Tapos, dok, nalpas kayo dirabiin, nampay. Tata, tikway, so yung baga dakit to, ito, first day, kunana. Ngam, adala tamang irugrugi, adala tamang tingting nga ni Abayawin to, ti, mangi palpalpas. Ha? Antay mabalin, si kayo, umutang kayo nga, awan. Kanyak awan tayo ta. No, nagkamali okay, baguhin ko. And, hindi nakukuha yan sa kagalingan, hindi nakukuha sa nakukuha yan sa... At ang sabi niya, ang importante sa pag-celebrate ng trumpeta ay yung repentance. Sisisi. Sabi mo sa katabi mo, kapatawaran. Patawaran. Repentance. Pag tayo nagre-repent, parang talo. Parang nag-repent, kasi lang, sorry manang, sorry. Ay na, darling, sorry. Kasi lang, apay nga sa Ted, sorry, di dapat sunod, sorry, sunod yung bubing, kastoy. Ngam ko na, di Biblia, mas mayat nga, ag-sorry ka, na ka-sorry ka, awan di, kadena nga nakakabit ka niya, nga agung-ungot ka. At danto pa'y dagi nakaaramid ka niya, I will tell you, this is, dati talong nga tao nga working for me, hanggang 18 years ata sila. Ha? 18 years na pag-graduate na nila yung anak nila sa college. Doon pa kinasal, doon pa nag-asawa. Hindi ko nga, hindi man dadakitin na
nag-celebrating Sabat. O, di ba? Ang kano nga, Philippine law di ay. Napantay niya dole, di na nga bakda. Tako na ti dole, ang magaming nga, Philippine nga piyesta, ang mga Philippine festival, di Sabat. Hindi natin ang ipagkakanyang nga, universal data, di creation pa, ikaduan ako na. Ma'am, hindi lang Israel data. Bayadam isu dati, tigsi 600,000. 1.8. Talo ako eh. Hindi pwedeng nasakit tinakong ko. Apayam ko mga programa ti Sabat. Apayam nga hindi mandanak dagito nga kuwakas jay. Ana nga amo ni Apo Diyos agsangsangit ta kasta. Di ko ngay ka nag-COVID. Di nag-COVID ka na adong magtente order min iji kuan. Aming nga produkto mi mabilin. Napalitan iti almost 90 million yung 1.8. Apay. No, ipangiling mo J programa ni Yahweh with faith and obedience. The joy of the Lord is thy strength. Idi kalakasan. Isu nga idi kwa agpaiso na saktana tanang nanganda dito ay kasta. That's the human nature. Ngam hanga mamadurog ni Aba. Adalat ta supapak na nuusto ti aramidem. Okay? At idi agsabat ki pirak hanak mo nga 70 Adventist. I am observing the Sabbath. Doon ako naging malapit sa salita ni Yahweh at naririnig ko yung boses niya. Na nung pumunta ako dito, sabi niya, tent lang ang gawin ko dito. Kasi iba, ang gusto ko tent lang. Yung sa Kasalba, di ba may malaking tent, 500,000. O sige di ay agkot ang data lang, di maaramid mo, nga balay ko. Di balay mo di Manila, nakadatakkel. Alam mo, kasla lang na ni Noah. O, dito tayo. Garamit kayo dito tipos 10. O, nagbilang kami ti 50 feet. Ito'y 26 feet. Di ko kurang 5. The 10 commandments, isaliyo. Nalpas mo ito 12 months. Awan iti budget na, di may amo ti budget, pangalaan. Di mat? Sumangsangkot mo every Sabat. Di pang sweldo mi kanyayo. Kasi balay mo. Yan nakalagay doon. Tabernacle House of Yahweh God of Israel. Ingkabil. Tanong, apay ko na yun siya. Awanak doon. Mga data, nakatador. Sino ti nakagraduate kanya ti engineer? Sino ti nakagraduate sa inyong electrician, kaskada structural engineer? Awan! Takakararag tayo binigat. Ang communion tayo, tanagriga, mga trabaho nga awan ti ko. No makakomunyon tayo, kumaya mo di trabaho tayo, numalong ka na, naggatado, nalpas tayo. Napansin nyo di ay? Diba? Kasi communion and we are under the lordship or the leadership of our Savior and King Yeshua. Not by might nor by power, but by the Ruach. So, inya ti supapak na daytoy nga piyesta. Inya ti supapak na. Kasi kunayon to kanya nga itikba apapang kanimot purpuraw kami magkini Sister Grace. Inya nga ti supapak na. Okay, daytoy ti supapak na bago mga latay ti inspirational message kini Pastor Doc. Ha? Daytoy ti kunanan 7 blessings of obedience. Inya ti obedience. Ronald, ano na ang obedience, Ronald? Yung inutusan ka, tapos ginawa mo, obedience yun. Yung hindi mo ginawa, anong tawag doon? Disobedience. Disobedience. Ha?
7 blessings of obedience. Nung nag-obey ka, number 1, life. Adabyan. It's like a dew of Hermon coming down upon the mountains of Zion. For there, Abba Yahuwah Elohim commanded the blessings, life forever. Di gayam, life. Data importante. Tano na tayo kan, mas mayat pa mas mayat pa kino ulul nga aso kesa yung natay nga tigre o natay nga layon. Natayon eh. Pero ulul, makasausaupay lang. Okay? If you walk in my ways, keeping my statutes and commandments, ito, as your father David walked, then I will prolong your days. Hahabaan ko yung buhay mo. Wow! And he said to him, why are you asking me about what is good? There is only one who is good. But if you wish to enter into life, keep the commandments. Matthew chapter 7, 19 verse 17. Nagmayat nga talaga ti ag-obey. Number 2, prosperity. Amin nga itanim mo ni Abba Yahweh ti ag pabiyag. Nag-obey ka eh. You are like a tree that is planted by the streams of living water. Even if it will drought. Ha? Tikag. Agkitad. Tikag. Agtikag. Ang drought. Dahil di adakay di asidag iti danom. Amin uray no agtikag agbungbunga kanto. Prosperity. You shall not make yourselves idols, nor you shall set of yourselves image of sacred pillar, nor shall you place figured stone in your land to bow unto them. For I, Yahweh, your Elohim, you shall keep my Sabbats. Hindi lang Sabat, yung Sabado. You shall keep my Sabbats and reverence my sanctuary. I am Yahweh, your Elohim. If you walk on my ways and keep my commandments so as to carry them out, then I shall give you rains in their season, so that the land will yield its produce, and trees of the fields will bear their fruits. Indeed, the threshing will last for you until grape gathering, and grape gathering will last until sowing time. You will thus eat your food to the full and live securely in the land. Nagmayat, nag-obey tayo kini Abba Yahweh. Healing and deliverance. Nag-obey tayo kini Abba Yahweh, isunat ang pagaling sa atin. Siya magpapagaling sa atin. Kaya nga, nung last time, nagawid ak Jay Kwa, nagawid ak Jay PG, nagbayag mga tuntudong. Nay, nagmudi ay the Ark of the Covenant, nagmudi Kwan, kisame. Apay nga, kanayon nga kasta ko na. Pinakita, duwa nga Kwan ay kat. Ang tugtugawak ijay. Kasta. Gayam, no naka-facing ak ita, adak ijay west. Di Manila, di west. Tati is ditoy. No di Manila. No di Manila. Nabaybayagin nga kaya na siguro nga di ay i-transfer ko ta. I'm bowing down on the wrong Direction. position and direction. Imbaga na kanya di ay kini Daniel. Apay nga nangan iti Leon at kabil ijay oven. Katahan nga napuuran. Apay. Apay. 5 times a day ang kararag ijay is going, pointing to Jerusalem. Position matters. Kaslangay kumakastoy, baga kanyam, daytoy left, daytoy right, tatatias, isuot mo nga rod, agkasta, agkabila, isuot mo nga kasta, Pangis. nabaybayaga nga karkararag nga kasta, gayam.
manungatawon, di ay. Bangking, nasakit, tisaka. Iso nga nilayos na ijay, ground, tano, mariinga. Ngam, adda kanyam no i-correct mo. Right there and then, palitan. Kinitak ngay ki Israel to east talaga. Di ayan na di Ark of the Covenant. Sunrise. Ito'y bagyo adda iso na dyan ti center, east and west. Di mat da ito'y adda dito ay sister. Ita. Dayta kukwa eh. Nakasangog na yun dito. Ito'y kami kastasango. South dayta. Ay, west. Mali. Iso nga, okay lang nga agkamali. Pero pag sinabi niya mali ka, at ayos ka, ayusan. Sa ano nga, nagrigan mo, napadasin yung magdikastani nga magna. Pagkita ka na yun, ang sakit. Kasta. Siyempre, ang Position gives you everything. Right? Kaya yung position natin dito na tayo. Eh, paano yan? Yung kurtina na red na balak namin, eh, ando naman na si Moses sa yung ark. Ayun. Hindi ko na makukurtinahan yan. Oo. So, yan ang correction, ang correcte nga dagos. No? Eh, bago lang namin yan, nadagayang pwesta ti trumpeta. Pag-obey tayo. Kasi prosperity comes, healing and deliverance, and there is peace. No, ag-obey tayo ti Ten Commandments, ada peace. Imagine nung talo ti asawa. Nagrigat na. Nagrigat din. Yung kaibigan ko na taga UNDP, United Nations Development blah blah, eh pupunta na siya sa sa Sydney, Australia. Kasi dun siya, yung aming nga gamit na kunin mo kung anong gusto mo dyan. Sabi niya, kasi ano na. Kaya may mga upuan dyan, mga gamit. Kararagap tamog ka. Eh, kumusta naman yung family mo? Kasi yung asawa ko, 7 kami, kunana. Muslim. Ay, naapon. 7, hang kami nga umunay. Mabaling kati, may santupay lang. Ni Jernahan tupay kamya ni Coco yan. Sige man, dubli kay Pai. Emerson, Makoy. Sige man. Dubli-dubli ti asawa yung kitan nyo. narigat. Nagrigat. Iso nga ko nala, no, ag-obey tayo, there is peace. A living hope and a sure salvation. For thus Abba Yahweh Elohim, behold, I extend peace to her like a river, and the glory of nations like an overflowing stream, and you will be nursed, and you will be carried in the hip that fondled on the knees. Isaiah 62:12. I shall also grant peace to the land. Siyempre, nagadong problema nun ni Mayor ngayon kasi ay pito-pito, pati asawa yun, apan ag-report. Hindi man, awan ti peace di land. Kunana, there will be peace in the land, so that you may lay down with no one making you tremble. I shall also eliminate harmful beasts from the land. Okay. Number 5, there is restoration and unity. Amuyo. Hindi madali. Ang pinaka-essence ngayon is return to me and I will return to you. Kasi yung Feast of Trumpets, yan na yung arrival ng ating hari. Kaya nagta-trumpet, wini-welcome na natin si Messiah Yeshua. Kaya, sabi niya dito, there will be restoration and unity. Repent. Bumalik tayo sa Panginoon. Alam nyo, napansin nyo, si kayo, ayan na dagiti nanay ditoy, napansin nyo nga di, agsimsimbada dagiti kadwayo, kwa, simangput na kita asawa yo. Tabi ni ganda mo ng karkararang. Simangput da. Di kayo magsao. Made. Ay, haman. Okay. May isa, okay na yun. There is restoration. There is power in authority if we obey the commandment of Abba Yahuwah. Abba Yahuwah Elohim shall cause your enemies to rise up against you, to be defeated before you. They will come out against you 1 way, and they will flee before you 7 ways. Deuteronomy 28.
So, at dati power and authority, no gusto. Apay nga, anya ti piyes tayo. Ay, bagam lang, at pabalsulin mi at ito yun eh. Di Biblia, Leviticus 20. Nya ngay tinagapon naman di piyesta ti Santa Clara, Santa Fe. Nya nagapon na. Apay nga mapantay amin. Di ba? Antay mo, basta mapantay lang makipiyesta. Masaya, di ba? Pero yung piyesta ni Yahweh, yun, walang gumagawa. No? So, bibigyan tayo ng power and authority. Ito dom, di Biblia. Tanong, awanti ito dom, nga, ay, imbagagayam ni Aba Yahweh kini Moses. Awang pa iti born again doon, noon. Awang pa iti Katoliko. Okay. And then last, there will be honor and reward from Aba Yahweh. Amen. Pingin nga ko, apingin nga kastoy, agub ubila ko, awan mang mangyari, tibiyag ko, kasta. Amo yun di accept sabat ko. Nagad ato mo papapanakon, mamit ko dagito yung natatao, ililidnak mo ni ruwak ako des. Tapos makaramit tayo kastoy. Adaman ti aramigan tayon, ne, ditane. Hantay pa, nakalkalpas tayo lang dito. At daman ng Jerusalem Hotel tayo dito yun, annex. Ay, nakapalakpakan tayo niya. Nagsimpet, ngam dito amo na pagkapuan na dito. Itad na tumanon, inaldaw ka, agrip report ka, kadala tamot sumangpet. So, there is honor in reward. No, kasano tayo na kayo nga i-reward? Ang nasyakti kitaan nyo, ni Aba Yahweh tinangibaga nga dati honor you, kun ada reward you. Aga po kanya na. Na? Ha? Amot ang kuha siya, amot ti papanan namot ni Erickson. Ayun na nga reward ko ma'am, kung nakitin. Apay ngayon ang lakas dyan. Okay, tingnan tayo kung mensahe ni Pastor Doc about the message of Feast of Trumpets. Ni Pastor Doc Ayahaw. Taga Sulano. Ayahaw. Si kami, ang kami, isinay ba tayo? Hindi ko ang. No, isinay. Inya kanya, mistisa. Inya kanya. Ipuka. O, pakinggan natin si Pastor Doc about ito. Tinuturo niya kagabi. I-share mo naman sa akin. Salamat, Sister Grace. Sister, asawa na ni Sister Joyce. I know, mabali na nga aging konti testimony. Bago ka agsao. Okay. Imay dito, imay talaga po din yung bagyo. Data, awan pa siguro dahil ito'y posting nga, dahil ito'y pa'y tinakatadur. Na, ada picture tayo dahil ito'y lang. Itatataas at picture tayo. Ate, asan ka? Nandito ako sa Bambang. Pwede ka kita details nga ikabil to di balay mi. Balay ni Yahweh. Tata ka. Ay, ada to pagpilihan dito Sulano. Nagkadayo mo dito Sulano. May kaarawan ko lang. Kapanat di Israel. Pangkulang nga kita. Kagamin nga iti bagyo di Manila nga iti red. Iti ko ijay tanong. That symbolizes the blood of Yeshua. Iso nga di Manila red. Iso nga umuar di pagka-gold na. Di ko na naagsasao. Kada di Israel, timawag ni Mayma. Tita, ada nag-deliver dito iti kwa, tiles, good for dito. Awang mo ti price na. Awang mo. Ay na, intud na gayam. Dahito'y baklo. Iso nga di rupa na makikita ito nga donation da nga pamilya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi naman yan member natin Bisita ko lang yan na pumunta sa Baguio. Nataw-taw lang, nagkinita kami ng ijay. Kaya nakakitan, so nagkita kami ijay. Kung na, kahit lang makita man. Iso din, ay na nagmayat, agkaramayat. Nagpintas. Kuna na, rejoice na makikita dito nga ako
Ni rejoice in the Lord always. At dati, ipatulog na. Balay na nga rod. Antay nga, dati nagta, ikastana nga. Tinduton. Ito, ipagano kanya. Nga, dahi tati anak ko, dahi tati kasta. To Abba Yahweh be the glory, honor, and praise. Palakpakan natin si Abba Yahweh. Tingnan natin si Pastor Do. Yung tirua. Yung tiruwa. Pag nga Arabi tayo, Sensya ti Ilocano, Ilocano speaking. Correct English ang ipagawag lang. I don't attend to share ni Sister Grace about the Feast of Trumpets. So, dating Feast of Trumpets, kaya celebrate tayo, iti 7th month, iti Hebrew calendar. So, iti Hebrew calendar, urgina ti first day of the month, iti new moon, awan ti bulan. Kano kita tayo di calendar, kit duwangal daw nga awan ti bulan. So, kakunana, we do not know the time or the hour. Ang subli ni Messiah, paduwangal daw nga awan ti bulan. So, na ni Sister Grace, muna kami nag-celebrate Idikalman, ay sutirgi ng awan ti bulan, and yun na natata. Ngayon, no adaman ti kamali, isurun to ni Ama, no nagsubli, no millennial reign. So, isurun to ni Messiah. So, kaya't ko lang ilawlawag, kaya kina-importante na nag-celebrate iti fiesta ni Abba Yahweh. Di Leviticus 23 na pinag-adalita tayo. Ket no i-celebrate tayo ti feast of Abba Yahweh. Di Leviticus 23. Ket mad-adal tayo nga daytoy gayam ti plano na iti salvation ti tao. Plan of salvation. Kasla napukpukaw dahito yung feast. Iso nga hantoy mo ti plano na nasukatan iti Christmas Day, All Souls Day, no niyaman lagi yung sukat tayo. Ngayon no, estudyanan tayo ti plano na. Ket amo tayo ti masakbayan ba? Masakbayan. So we will know the seasons kung kailan mangyari ang itong mga plano na, although hantoy amo ti day or the hour. So ti kaspakarigan ti Passover, ket daytoy dekonada nga spring feast nga nalpasen inlimpas ni Messiah idimay. Ta ni Messiah isuna ti naging Passover lamb tayo. Nga isuna ti kasla na isakripisyo ni Ama, tapno tayo ket mapasensyahan ti basbaso tayo, ket may kan tayo ti kunada nga salvation. Ang paborito tayo nga i-discuss. So, Yeshua became our final Passover lamb for our salvation. Ti sumaron na ti Passover, actually, awan pa ti one day nga pagitan daket unleavened bread. Talaga Israelite during that time di Egypt, ket nagdadaras da nga nagrubwat, hindi ko na ni Paro, pumanaw kayo. Ket awan ti tiempo da nga nagbake tinaimas nga tinapay, pinaspasan dalata nga dinanuman di arena, in papudot da, iso ti binalon da, unleavened bread. So nyamet ti kayat nga sawen no celebrate ti unleavened bread, 1 week nga mangmangan tayo ti unleavened bread, awat ti libadura na. Ti kayat nga sawen, no anak ka ti Diyos, dapat itibiyag mo, awan kumati may ilalawok nga basbaso. Awan kumati may ilalawok nga tradisyon ti tao. It should be unleavened, puro. So, antay nga ibaga ka, babalik nga, uraya baso-baso lang, ito na dandaniak namatay ito sa akto babawi. Tahan tayo mo no, kano tayo namatay. Baka no, naturog tayo ni Rabi, ket nabangungot tayo, awanan.
Nuhan ka nag-repent, ako na ni tay. Awanan, ti salvation mo. So, di sumarunod ti unleavened bread, kat di feast of first fruits. It falls on a Sunday. So, di timpo nga di jay, ni Messiah nga naipumpon on the third day, he rose again. So, he became the first fruits from the dead. So, Sunday, iti nagbimanguna na, gitayo mo, no, jay nalpas ti sundown ti Sabado, between Sabado and jay early morning on Sunday. Kuna na he will be in the grave for 3 days and 3 nights. But definitely, Sunday, which started from sundown or Saturday. So we celebrate the Feast of First Fruits to celebrate the resurrection of Messiah. We celebrate it once a year. Han nga day every Sunday ket meeting tayo to celebrate the resurrection ta sino katandan ti Sabbath day. Han nga kasjay. Ta day 7th day Sabbath han nga nasuksukatan ya. Hindi pwede na i-replace ng Sunday yung 7th day Sabbath. So i-celebrate tayo lang di Sunday nga Feast of the Resurrection as the Feast of First Fruits once a year. So, sumaron after 49 days is the Feast of Shavuot o Pentecost na po tayo. The 50 days after the last Feast of First Fruits is celebrate tayo di jay tabing maba the Holy Spirit kadagi apostles and disciples in the form of tongues of fire. Intin na po Diyos the Holy Spirit na kanya tayo tapno adati kabayalan tayo nga maiwaras ti gospel ada kaiban kabaylan tayo nga mga papanaw ti demonyo at gasal ti sakit ket may kat. The Holy Spirit will give us power. Amen. Ket no tulnog tayo ti sasaw ni Apo Dios iti Ten Commandments. Ket isuna ti mangitid kanato iti panag-awat iti truth nga di agpaiso. Katotohanan. Kunana John 8:31-32, if you abide in me, then you will know the truth and the truth will set you free. Umuna pa jay desire mo nga sumurot iti commandments saan ko ma-download to jay truth kada tayo. But banana seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall follow unto you. So maga po kumati puso tayo nga apan tayo sukainan, apan tayo biruken ni Apo Dios. Tanuhan kang birok kinapo Diyos han nga umay kanita. Mga kunan ni Apo Diyos, come near to me and I will come near to you also. So adang minti free will tayo Anda tayo mabalin nga pilitin kinapo Diyos. Magapukin ka nga umasidig kanya na. Ito umasidig mat kanya. So those are the spring feast, the mighty Holy Spirit, the feast of Passover. Ito yung i-celebrate tayo tatakit di ko na nga fall feast. Medyo temperate areas namin kat abati spring, winter, fall, summer. So fall feast, ijay inida, ijay Israel kat tatakit pan. Fall, yeah? The autumn. So itong Feast of Trumpets, the significance na daytoy ket isu ti tiempo nga umayto ni Messiah for the second time. Amen. Hallelujah. Amen. Feast of Trumpets. So ammo tayo jay tiempo, ngem tayo ammo jay oras ken jay aldaw. Ngem ammo tayo jay tiempo. So nag-research met dagay kwan Bible scholars ket kunana Feast of Trumpets met lang itinayanakan ti Messiah nga Christmas Day. He was born on a Feast of Trumpets ket na-identify the date ket September 11, 3 BC. Bakit 3 BC? Kasi si Herod na gustong papatay lahat ng mga 2 years old and below namatay noong 1 BC. So possible, totoo na si Messiah pinanganak noong 3 BC. On the same Feast of Trumpets. Nag-subli during the second time
ag sublimit lang iti Feast of Trumpets. Yay. So kunana, with the trumpet sound and the voice of the archangel, those who died in Messiah will rise first, and those who are alive will follow through. Kunana jay 1 Corinthians, we will all be changed. We'll have immortal bodies, and we will meet Messiah in the air. Amen? Hallelujah. It will all happen during the Feast of Trumpets. Han nga kumpurmi nga aldaw nga umay. Han nga umay ti April, May, han nga umay ti December. It will always come during the Feast of Trumpets. Kunana di Book of Revelations, amin dagitoy nga importante nga maramid dito'y lubong, it will always happen on a feast. Yes, sir. Fiesta. So nuhan tayo nga isa-celebrate dahito yung nga fiesta ni Apo Diyos, awan tiyam mo tayo. Mukas kaano nga maaramid na dito yung nga importante nga maaramid tilubong for salvation. Ngayon, no i-celebrate tayo na feast, ang tayo. Manya ti season. Amen. Amen? Amen. And it will be during the same feast, landing ni Messiah, ijay Mount of Olives, Santo Sumrek, ijay Eastern Gate ti Jerusalem, Golden Gate, Santo Agtugaw, ijay Templo, ijay Jerusalem, for a millennium or 1,000 years, isunang tuti agturay. Amen? Amen. On the same Feast of Trumpets. So, sumaron na dito kit Feast of Yom Kippur after 7 days. Mag-fasting tayo, mag-repent tayo. Amin nga basol ti Pilipinas, basol ti pamilya, basol mo, i-repent mo amin. Mabaling pray and fasting ka, kamangmangan. 1 day lang naman ang kauminom. You humble yourself. Kasla ikatem dagay desires ti bagi. Concentrate tayo kini Apo Diyos. Yan naman yung Feast of Yom Kippur, o Atonement. And then, after yung madunagan, after 5 days, agpipiesta tayon. For 7 days, until the 8th day na simini at saret yung Feast of Tabernacles. Uray, inaldaw tayo ng agpipiesta, isutin baga ni Apo Diyos. Na? Kung naagrag-ragsa kayo, agituno kayo ti karner, whatever, agpipiesta tayo, except siyempre baboy. So, yun po ang significance ng mga holidays natin. So, ano naman yung adang amin ti Canadian Israelite ni Joseph Dumond, they nag-research iti cited nun. Kaya't na-reveal kanya na iti kalendaryo, iti lubong, ken kalendaryo iti schedule of salvation. Gitaya mo no, talaga accurate da ito. Winuhaan, imamatyak nga accurate da ito'y. So, kunana, timay sa nga dakil nga problema no kanong irugi tayo agbilang iti first day of the year o first month of the year. Ije Israel han nga January ti first month. Ada ti sarili da nga kalendaryo, Hillel calendar. MJ cited mon calendar. Ket i-base na jay pagbilang iti first month no nabusog jay barley, wild barley nga agtubtubo lang ijay Israel. So kaano nga agtubo jay wild barley from the soil, agtubo lang daytoy na intinag nga po Diyos day ko na nga early rain. Kaya ni Apo Diyos metlaik ti mag-determine kung ano yung first month of the year. Ta isunat yung tinag iti early rain adya Israel. Ipagbasaran tayo ket wild barley, han nga di cultured barley. Itanta, mabalin, nag-harvest ka barley anytime. Tas lamit lang iditoy, ijay ipugaw, dati tempo nga, agi mula kami tinitibrais,
the harvest time is always on July. 6 months ang native rice. Pero idi may dagay research ti IRI, research ti CLSU, mabalin agmula ka ti rice anytime, harvest ka anytime. So ang calendar ng Israel is based on the wild barley harvest. Gusto nga din ko na wild month of Abib. Abib. Ang ibig sabihin ng Abib is yung green. Yung green grains of barley ang Abib. Barley. So pag nabusog na yung nabusog yung barley na green, ang moment after 2 weeks or 3 weeks, maluob daytan. So, dadyan ti pag-celebratean iti Passover. Tapos, no naloob daytan, i-wave mo di feast of first fruits. The first fruits of the barley. Amen? So, hantayo nga i-wave the last fruit of the barley. It's always the first fruit of the barley ang i-wave natin. Kaya sabi ko, tama si Joseph Dumont. Kasi pag sinelebrate natin ang Passover ng April, wala na. Yung wild barley, nahulog na yung ibang grains. Wala ng first fruit. So kunana, jay scripture, no green nga nabusog jay barley, jay first nga new moon. During that time is the first day of the month. Kaya yan na yung Abib, first day of Abib. Yung new moon. Tayo jay Hebrew calendar, the first day of the month is new moon. Kanayon nga new moon, di awan ti bulan. Kaya doon nagbe-base ang calendar. So apa yung nga nagsabasabali ti kalendaryo ti Israel tatak. Hindi nga may na-exile dagedad do mga Israelites. Actually, amin dakip na-exile da amin. Awanin ti barley, ijay napananda. So, kas ano nga ta nga garamit tayo ti kalendaryo. So, kas to, i-base tayo ijay solar. Ijay init. Nag-imit na do mga kas to, i-base tayo ijay bulan. So, nagsabas-sabalin ti kalendaryo na rinumba. Because of their exile, na-detach sila. Naikat tayo Israel, awanan tayo observer iti wild barley. Kaya hanggang ngayon, iba-ibang kalendar ang in-observe nila. Pero nung kinausap ko si Rabbi, kami na Sister Grace, kuna nakit no agsubli ni Messiah, kit iso na timang isuro na niya ti gusto. So ganun, for the meantime, the important thing is your desire to obey. Kaya tayo nga sumurot ag tulnog. Iso importante. Hindi na yung perfect nga eksakto nga naalam dagay dates. The important thing is our desire in our heart to obey at tulnog. Nadyay bilangin ni Apo Diyos. Awan met talaga ti maka-perfect kanya tayo. Amen? Your commandments, awan ti maka-perfect kanya tayo. So dahil yung Feast of Trumpets, iti pag-estimate ni Joseph Dumont. Kaya na-reveal sa kanya yung Genesis chapter 6 verse 3. Ang kunana, for the time of man is only 120 years. Kit kunana met iti Bible, kiniapo Diyos, mabaling nga 1 day, 1,000 years. Mabaling met nga 1,000 years, 1 day kanya na. So, at that tinabiro ka na nga verse ijay Book of Kings na eksakto nga imbaga na jay dated jubilee year. So nagbilang forward and nagbilang backwards. Iso nga na-compute na jay kalendaryo iti Biblia from the time of Adam. Ket mas daot ako na at that pattern na jay 7 years of famine na nangyari sa Egypt, kaya't mangyari mat itata. Maaramid met ta nag-default on the same pattern sa kalendar. At the pattern nga di time nga Sodom and Gomorrah, kaya't kasla nagpadada ti pattern, ejay flood of Noah.
So nakita na dagitoy patterns. So uray siya kang kapay naawatan gusto. Ngayon ko na the jubilee years nga 120 jubilee cycles that started from Adam will end in 2044 in the Gregorian calendar. So, iti year na dijay ket 5,808 years from the time of Adam. Sa Hebrew calendar naman. Pero sa Gregorian 2044. So, kas ano niya plinat yung end times ngayon? No 2044 yung focal point ng pag-end ng 6 millennium. So panana, dagitoy gayam number of days nga pagitan ng feast from Passover unto the feast of Sukkot, ket i-convert gayam into years, ket maalam no anya di date nga maaramid dagitoy end time happenings. So panana, 2044 is the final day of Sukkot. Nadjay nga agsubli ni Messiah, isurugi na nga grain. Nadjay Israel and itirulubong for the entire 1,000 years. 2044, Shemini at Seret. Tumayan ni Messiah Tikwan, King. So, the 7 days of Sukkot, which translate to 7 years, will be from 2044 to 2038. Dadjay ket asla ag-aramid dagi Israelites iti ya aramid naman iti ilida o na tintirulubong at sublida dagi exiled Israelites, they will go home. So from 2038, 5 days of 5 days of Yom Kippur or atonement will be 2033. So 2033 will be the end of the Great Tribulation, and the first resurrection will happen, na umay ni Messiah for the second time, and Satan will be bound for 1,000 years. So count 3.5 years from 2033, and imbagatay tatay, Yeshua will come on the Feast of Trumpets of 2033, about August, September. So count 3.5 years na Great Tribulations, irugina jay Great Tribulations, iti Feast of Passover of 2030. So malapit na. Ket nubas basayem jay planong ti One World Government, uray ni President Trump ket ibagbagana, uray ni Bongbong Marcos na may ibagbagana. Balak na nga i-declare the One World Government no 2030. So most probably, yung tinatawag natin na Great Tribulations will start on Passover 2030, which falls is either on the last week of February or the first week of March. So dandanin. Tapos from 2030, you count 3.5 years again, it will fall in 2026. Kunan ni Brother Dumont, na ito pinaka-marker natin. If during the Feast of Trumpets in 2026, during the convention of the United Nations, the United Nations General Assembly, ket nagpirmada ti peace treaty nga awanan ti gera, agrugi tayo agbilang ti 3.5 years, Great Tribulation na, rumbar di 2 witnesses to spread the gospel to the entire world as witness to all nations. Umayan di rigat ti lubo. Tribulation na. So yan pong calendar. So, kas ano nga di 10 days na from Feast of Trumpets to the Feast of Yom Kippur, 2033 minus 10 is 2224 kunana iruginan from 2024 that 10 years of O nga ma-fulfill dagay na isurat ijay seals, trumpets, ken jay bowls of O.
Iso nga tata, napupuran ti Los Angeles di January, at sarunong natin nagti 5 nga jet plane in January. Gera-gera na tata, hindi na rumors of war, kundi totoo na war. So, man arami din. And then we expect nga adat ti famine, awan ti matan, adun ti matay, plano da manen nga de Illuminati, ag-produce manen ti may nga kasla COVID, tapno adat ti rason da nga ma-declare ti one world government. Iso nga ipapirmada ti amin nga nasyon, nga no, adda manen ti kaslakas di nga pandemic at ipaubayan ni nila sa World Health Organization ang pagmamanage ng healthcare sa buong mundo. So, baka kunayo, tas ano ngayon datayo nga anak niya po Diyos. Kunanti, nagapuanto yung simbahan, anto yung magdanag pa before the Great Tribulation, kaya't adat ti secret rapture, mapantay amin ijay langit, tabilbuyan tayo ti lubong agrigligat. Diba, iso tinsuro da? Secret rapture. Han ngagpaiso ti secret rapture. Usaren da lang jay verses the second coming to support the secret pre-tribulation rapture. Lahat ito tinuturo yung second coming ni Messiah. Kasi ano ngayon nga masave, iti anak na from the great tribulations to come. Nakuna na ijay Revelations 3 verse 10. Gaputa nagtulog kayo iti sasaw, uray basit kayo, uray kapsut kayo, ngayon handa kayo nga baybayan. I will not bring you to the wrath to come that will come to try the entire earth. Kunana. Kas ano nga handa tayo baybayan? Relax lang. I will be with you. Isaiah 40 verse 41. I will not bring you to the wrath to come. Kunan lagi kapsat tayo. Ay, marapture tayo. Amen. Mapamkajay langit. Imawan ti kasjay. Tapno masalbar tayo ti Great Tribulation. Kunana. Kunana jay Revelations chapter 7 verse 3. Agure kay pa. Ano pa i-damage day kay kayo. Lagi ibaybay. Ano pa i-daw damage. Tamarkan tayo. Amen. Titok-tok. Lagi anak tayo itinagan ko. Sino tagmarka? Kunana Ezekiel. Di anghel ni Apo Diyos tagmarka. Ititok-tok. Itugal may sang anak na itinagan na. Bogi. Amen? Revelations 14:1. 144,000 met talaga Israelites, marka na matinagan na. Anya nga mat, ti pangibasaran na iti marka tinagan na. Revelation 6, Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 8. No, agtulog tayo ti commandments na. Isut ti kibasaran na iti mark, iti anak na, iti tuktok, na iti puso mo, kahit ni Apo Diyos lang, iti dadayawem, iti imam, iti trabaho, kahit ni Apo Diyos, iti dadayawem. Amen? So, obedience will be the basis of the mark. Disobedience will be the basis of the mark of the beast. Hindi microchip. Nakita ko sa libro, na adang ano ti umay nga bis nga agi kamkamat ti injection nga microchip. Igida dumat jay bakunang kanon ti COVID jay markan ti bis. Awan ti mapilit nga aggressive ti mark of the beast. Jay free will mo nga ngagtulog ti sasaon ni Apo Dios ti basehan ti mark of the beast. Jay free will mo ti basehan ti mark of Abba sa tuktok mo kasi pinili mo nga agtulnog. Amen? So nga kunana, Revelations 14:12, here is the testimony of the saints, those who keep the faith of Yeshua Messiah, and those who keep the commandments of Yahweh. Dua lang. Dapat adati faith tayo kay Yeshua, dapat agtulnog tayo iti commandments. Kit anyati meaning ti faith iti Hebrew, imuna. Faith is an action word in Hebrew.
Ano ti panag-awat tayo ti faith? Namati tayo lang. Pero hindi ganon. Ang faith namati ka. Nagtunog ka. Nagtalik ka. Kanya po Diyos. Namnama ka. Hope ba sa Ilocano? Nagnamnama ka kina po Diyos. Ket inaramin mo. Yung baga na aramid daw. Yun ang kompletong definition ng faith imuna sa Hebrew. Problema ngamin yung translate to yung Hebrew to English, nabawasan yung meaning na nasukatan. So ganun po. The basis of the mark is our obedience. We will receive the mark. So adda ti markam. Ano nga met instruction ni Messiah ng Aramidya mo? Meron ka ng marka. Unana ni Messiah diag susuro kadag Israelite, dig apostoles di Mount of Olives. Matthew 24. When you see the abomination of desolation standing in the holy place, you in Judea, you go to the wilderness. Kahit ko na naging pilosopo, yung mga taga-Judea lang naman ang pinagsabihan. Oo, kasi yung mga nakikinig sa kanya during that time, mga taga-Judea. Kung ada JT may sa nga taga-Sulano, baka ko na, si Kamet nga taga-Sulano, pangkajay ang Bagyo. Alangan met nga awan ti taga-Sulano, jacket ibaga na, you in Sulano, ikaw to Bagyo. Siyempre, dagayag dingig kanya na taga-Judea da amin. So nga na, si kayo, ijay Judea, mapan kayo, ijay wilderness. Pray that it will not happen on a Sabbath or on a winter. Apay nga it will not happen on the Sabbath, bawal tigbagkabagkat, di ba? Apay nga on a winter, ijay ilidan no winter, puro yelo amin, titaga, matay ka iti lamin. Nawat tinapos ko maulis mo. Kaya pray that it will not happen during Sabbath or winter. Ket ko na woo! To those who are pregnant, I want to obigay na ngagpanak kanya tayo. And those who have little children, no naibusan, tigatas, awan ti apano paggatangan, iti formula milk. Pabalingayang ibagatay jay baby. Ay baby, hangkag sangit-sangit, ag fasting tayo tao, paggatangan tigatas. Lalalaman diyaw. So ganun po ang mangyari. Dugutan ako. We receive the mark and prepare the wilderness. So nga pa na ni Yeshua, like during the times of Noah. As laki ni Noah. Mano nga tawin nga prepare ni Noah the ark nga. 5 years. 5 years met nga agsuro-suro kada kita tao. Agsagana tayo tadang tutidumting nga storm. Ngem handa nga matpati kanya na katawan doy. Nadang bagtit ni Noah. Bartek. Nagbagtit, tapay garamit ti barko dito yung tingan ti disyerto ti Israel. Antay yung matpati kanya na. Like during the times of Noah, 1 week before the storm, he entered the ark together with all the animals with him, and then the storm came. As Jaimet tatang at tribulation, no 5 years nga nagsagana ni Noah, for 300 days nga dadya unig ti ark. Mano kadi nga years nga nagsagana tayo mat, for 3.5 years nga dati great tribulation. Irugrugi tayo tatang nagsagana. Amen? Ag mula-mula tayo ti Saba siguro. Mula-mula tayo ti Dwarf ko, after 3.5 years ang bunga. Mula-mula tayo ti Papaya. Basta amin nga mabaling nga pangalan ti kanon. Amin nga jay danum, importante. So we have to go to the wilderness. Taano ada ka magtiti poblasyon no natin nagti missile from China. Alangan met nga ulay believer ka na timama ti missile di tuktok magit mo diag kapay. No timama dagay matay tayo amin. So nga sumina tayo kanong. Kuna ni Messiah mismo iso na ng ibaga. Amen. And it will all happen during the feast, Irugina Ajay feast. So nga, important that the feast napan tayo is celebrate. Amen? So, aging gana dito yung tiso. Sana
At ang dati na-i-share ko kanya yung nawatan yo. At no malaglagit yo, dati tayo na nag-feast tayo manan no Yom Kippur and also Sukkot. Amen? Thank you. Explain the feast in a capsule. So ngayon, magbo-blow tayo ng shofar. Ito yung Holy Convocation na sinabi. Holy Convocation. Namuan tayo, na-bless tayo. Ano mo yung timayat, kit na among iti aldaw. Madin no Alzheimer ka, amon. Sumangkot gayon, kitatangay ka, naamuan tayo. At dati naamuan tayo. So, progressive yan. Ngayon, blow tayo ti shofar. Okay? Tatawagin ko yung mga lalaki. Tapos, meron din tayong mga shofar para sa mga bata. Kasi, Feast of Trumpets. Oh, kas na tayo ito eh. Kung ag-aleluya ka lang, okay na eh. Ay, nagmayat. Sino kaya nag-blow o big? Ay, sige, may kayong taagala kayo, trompeta yun. Ay, nagmayat. May kayo. Ito, ti fiesta, ti trompeta. O, dagi ubing, nagmayat nga, surwan tayo, ubing, very kwada nga. Iinang ta ka nagrigat. Kaya tani, nagmayat. Tapos, ibaga nga ang-blow kayo, ay nagmayat. Okay, Nay, Sumunay, Sinupay. Sinupay ti awan. Sinupay mayat. Sinupay. Dapat may isa. Okay, pay, madamdamat ang gigindan tayo. Okay. Iso nga lakayan dito ni Pastor, iso na ti mamilid. Na ito. May kanta, nagmayat, fiesta ti trompeta. Alangan mo nga, kanta, kuha. Sinupay awan. Ni Coco itano continuous. Napigsa na ito eh. Ito eh. Ito sa'yo. Ali kayo, babasahin natin yung tapos yung walang trumpeta, hallelujah, yun ang sasabihin natin. Mimi. Ang karamayat Okay, wait for pastor. Tapos sa tayo mapansin 10 commandments derwar. Sa tayo no? Doon na tayo mag-shofar. Para dito kasi, nasa loob, practice tayo dito, in the holiness, tapos akan tayo derwar. Okay? At dati, prayer na dayta. Kuna na, Baruch ata Aba Yehovah Eloheinu melech haolam, Asher Kidsanu b'mitzvotav bless moakol shofar. Blessed are you, our Abba Yehovah, King of the universe, who sanctified us with your commandments and commanded us to hear the voice of the shofar. Palakpakan natin, ang ganda pala ng fiesta ni Abba Yahweh. So, lahat ng may shofar dito sa harap. Facing doon facing sa east. Facing sa east. So, facing sa east. Okay. Facing, sundan nyo si Pastor Doc doon. Doon kayo. Maminpito. Okay. Okay, let's start. 1, 1, 2, 3.
Tayo ngayon ay pupunta sa labas. Iilaw mo na yung yung light mo dyan. Doon tayo sa labas. Ikan nyo man tichinelas na ni Pastor. Ayun. May